Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa bentosa o cupping therapy. Maraming tao ang nagtatanong, ano ba talaga ang bentosa? Nakakatulong ba talaga ito sa muscle pain o stiff neck o stress? Safe ba talaga ito o may panganib? Kailan ba ito at kadalasan pwedeng gawin? Kung ikaw ay nag-iisip magpabentosa o gustong maintindihan kung para saan ito, manood hanggang dulo para malinawan ka at maiwasan ang mga common mistakes. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ano ang bentusa at paano ito gumagana, para kanino at para saan ito, mga benepisyo at posibleng panganib, tamang paraan at dalas at comparison sa massage. Tara, simulan na natin. Bago tayo mag-focus sa benefits at risk, importante munang malaman natin ano ba talaga ang bentosa at paano ito gumagana. Ano ang bentosa? Ang bentosa o cupping therapy ay isang traditional na paraan ng pagpapaginhawa sa katawan. Ginagamit ito sa pamamagitan ng paglagay ng baso o cup sa balat at hinihigop ang hangin sa loob para iingat ang balat at underlying muscles. Ang suction na ito ay nagpapabilis ng blood flow sa area, nagre-relax ng muscles at nagbibigay ng temporary relief sa stiffness o pain. Ngayon, pag-usapan naman natin yung dalawang uri ng bentosa. Una dyan, ang dry bentosa. Walang hiwa sa balat, mas safe at kadalasang ginagamit sa muscle relaxation, pain relief at stress reduction. Ang resulta ay light red marks or circulation bruises. Normal lang ito at mawawala ito sa loob ng ilang araw. Pangalawa naman, nabibihira ito makita sa mga spa kasi ang kadalasang nakikita sa spa ay dry bentosa. Yun yung mga baso lang na nilalagay at walang hiwa. Ang wet bentosa ay may maliliit na hiwa sa balat para lumabas ang dugo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, mas delikado ito kaya dapat trained practitioner lang ang gagawa nito. Ginagamit ito sa ilang mga traditional practices para sa blood dito. Pero ang importanteng dapat mong malaman, ang lumalabas na dugo sa wet bentosa hindi baradong dugo mula sa loob ng katawan, na gaya ng pagkakaalam sa mga kasabihan ng iba. Normal lang ito na may pasa at makikita ito sa bahagi ng prosesong suction. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi siya ino-offer sa ibang spa at bibihira ka makita ng wet bentosa. Ang wet bentosa ay mas mataas ang panganib, kaya hindi ito nire-recommend para sa beginners o regular use. Papaano gumagana ang bentosa? Kapag humihigop ang baso, naaalis ang pressure sa muscles at nagkakaroon ng gentle stretching effects sa fibers ng muscle at connective tissues. At ang suction naman ay nagpapabilis ng local blood flow, dala ang oxygen at nutrients sa muscles at skin. Ang balat ay nagkakaroon ng mga pasa. Ito ay normal lang sa physiological response sa suction. Tip lang, kung first time mo, mag-dry bentosa ka lang muna para safe. Obserbahan mo ang katawan. Light marks lang ang normal. Hindi dapat masakit o labis ang kulay ng pasa. Maraming tao ang nagtatanong paano makakatulong ang bentosa kung sa balat lang ito nakalagay. Una dyan, muscle relaxation. Kapag humihigop ang baso, napapaluwag ang balat at muscle sa ilalim. Nakakatulong ito sa stiff na muscles na sa likod, balikat at leeg. Para bang may gentle pull sa tight muscles na hindi kayang gawin ng kamay lang. Pangalawa naman, blood circulation. Mas maraming dugo ang napupunta sa area, dala ang oxygen at nutrients. Nakakatulong sa recovery ng minor muscle injuries. Pangatlo naman, nerve stimulation. Ang suction ay nagsisend ng signal sa utak para bawasan ang pakiramdam ng sakit. Kaya nakakaramdam ng relaxation kapag tapos ng session. Pang-apat, stress relief. Combination ng muscle relaxation at mild pain relief ay bawas stress hormones. Nakakatulong ito overall well-being at relaxation. Palagi lang tatandaan, hindi nito nilalabas ang bara sa dugo o toxins. Hindi rin ito gamot sa malalang sakit. Main benefits nito ay temporary muscle relief at relaxation. Ngayon, pag-uusapan natin kung sino ang pwedeng gumamit ng bentosa at para saan ito talaga nakakatulong. Una dyan, or number one, para sa may mga muscle pain o stiffness. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ng bentosa ay stiffness muscle sa likod, balikat at leeg. Halimbawa, kung madalas kang nakaupo sa harap ng computer o nagtatrabaho ng matagal na nakaluhod o nakatayo, pwedeng sumakit ang tensyon sa muscle. Ang suction sa baso ay nagluluwag sa tight muscles para mas komportable ang pakiramdam at mas madaling gumalaw. Pangalawa dyan, post-exercise soreness o muscle recovery. Para sa mga atleta o taong regular na mag-exercise, normal ang muscle soreness or stiffness pagkatapos ng workout. Ang bentosa ay tumutulong sa local blood flow, kaya mas mabilis maibalik ang oxygen at nutrients sa muscle at bawasan ang soreness. Hindi ito substitute sa proper warm-up o stretching, pero extra relief ito pagkatapos ng intense na activity. Pangatlo, para sa stress at tension relief.
Ang muscles ay nakakaapekto sa overall stress level. Kapag tense ang muscle mo sa likod at balikat, nagpapadala ito ng signal sa utak na stress ka. Ang bentosa ay nakakapag-relax sa muscles at nagsisend ng relaxation signal sa nervous system. Kaya nakakatulong ito sa stress relief. Pang-apat naman para sa tension headaches at stiff neck. Ang stiff neck at shoulders ay kadalasang sanhi ng poor posture o prolonged sitting. Ang bentosa ay nakakabawas sa tensyon sa neck at shoulders, kaya pwedeng mabawasan ng tensyon sa headaches. Panglima naman, traditional na gamit sa ibang kondisyon, optional. Sa ilang traditional medicine practices, ginagamit ang bentosa para sa respiratory issues tulad ng ubo o mild asthma. Pero wala pa itong sapat na scientific evidence para irekomenda ito. Kaya kung ang goal mo ay muscle relief at relaxation, dito lang nakatuon ang bentosa. So ikaw, prepared mo na ba? Dry or wet? Para sa akin, masarap yung wet bentosa. Kasi talagang lumalabas yung dugo. Gusto ko kasi medyo bloody. Proceed tayo sa next. Ngayon, pag-uusapan natin ang tamang paraan at oras ng bentosa. Sa dry bentosa na muna tayo. Mas safe kaysa sa wet bentosa. Ang tamang oras ng dry bentosa ay 5 to 15 minutes kada baso. Depende yan sa tolerance ng balat mo. At ang tamang dalas naman ng paggamit nito once a month, yun yung pinaka-safest. Once a month lang na magpapabentosa. Huwag sobrang higop. Syempre, lalo na dun sa mga bumibili sa Lazada, yan, paalala lang, or Shopee, yan, bumibili kayo ng sarili nyong pang bentosa, dapat alam nyo to, patapusin nyo yung video ko para makakuha kayo ideas, yan. Para alam ninyo, huwag masyadong mahigpit. Obserbahan ang pasa. Light red marks lang siya dapat, ang normal. Mawawala siya within 3 to 7 days. Palaging tatandaan, huwag ulit-ulitin ang parehong lugar kung hindi gumagaling ang pasa. Hindi rin to pwede sa mga may health conditions like diabetes, madaling magkaroon ng dugo o pagpapasa, yung mga ganyan nagkakaroon ng mga pasa-pasa. Mag-iingat po kayo lalo na dun sa wet bentosa. Ngayon naman pag-usapan natin ang side effect o panganib ng bentosa. Una dyan, sobrang pasa, tumatagal ng mas matagal pa sa 1 linggo, ayan. At mas dark yung marks niya, yung mga dugo na mga lumabas sa likod, yan. Mas masakit ang balat kung sobra ang suction, yan. Blister o infection, lalo na sa kung wet bentosa at hindi malinis ang cups. At ang huli dyan, sensitibo ang balat kapag madalas na gawin. Palagi ninyong tatandaan, normal lang ang light red marks at mawawala din sa loob ng ilang araw. Kung sobra ang sakit o pasa, bawasan ang dalas at oras. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong, pwede naman bang mag-massage na lang o kailangan pa ba ng bentosa? Tama naman ang tanong, parehong may benefits sa muscles at stress relief. Pero may kaibahan ang paraan or sa paraan. Intensity at safety, tingnan natin ang detalyado. Una dyan, muscle relaxation. Sa massage, direktang pinipisil o kinakalma at pinapaluag ng therapist ang tight muscles. Sa bentosa naman, gumagamit ng suction para higupin ang balat at underlying muscles. Nagdudulot ito ng gentle pull effect. Epekto nito ay pareho silang nakakatulong sa stiffness muscles, pero mas targeted naman ang safe sa massage, lalo na kapag madalas gawin ito. Sa blood circulation naman tayo, ang massage pinapabilis ang daloy ng dugo sa muscle sa pamamagitan ng pressure. Pagdating naman sa bentosa, yan, pinapabilis ang circulation sa lugar kung saan nakalagay ang baso. Ang epekto nito pareho naman silang nakakatulong sa local blood flow, pero ang massage ay mas kontrolado at mas distributed. Pagdating naman, may stress relief naman siya. So sa massage, pinapababa ang stress hormones sa katawan. Nakakapagpa-relax ng buong katawan. Ang bentosa naman, ang mild pain at suction at nagsisend ng signal sa utak na mag-release ng relaxation response. Ang epekto, pareho silang nakakapagpa-relax. Pero massage, mas consistent at mas safe para sa regular stress relief. Dito naman tayo sa pain relief. Ang massage, agad na nararamdaman ang relief at tight muscles o sore spots. Pagdating naman sa bentosa, may mild relief pero kadalasan temporary lamang. Hindi agad kasing targeted ng massage. So dito natin titignan ang safety. Pagdating sa massage, mas safe ang madalas na session. Wala siya masyadong side effect, basta tamang technique. So syempre meron din naman hindi safe sa pagmamassage. Pero lahat naman siguro nang lalapitan natin yung marunong talaga magmassage. Pagdating naman sa bentosa, may risk. Lalo na kung wet bentosa ang gagawin sa'yo. Sobra ang suction. Pwede nitong magkaroon ng pasa, blister o sensitibong balat. Ang bottom line natin dito, kung gusto mo ng safe regular relief, massage lang ay sapat na. Kung gusto mo naman ng extra mild relief o dagdag sensation, magbentosa ka. Pwede mong gawin yan once a month lang kapag dry bentosa. Yun, kapag lalo na kapag baguhan ka, mag-dry bentosa ka muna at laging obserbahan ng pasa kasi baka sobra. Eto, paano mo malalaman kung nakakatulong? May mga signs na nakakatulong ang bentosa. So dito ang pag-usapan natin bentosa lang. Yung kanina kasi massage versus bentosa yon. Ngayon, paano mo malalaman kung nakakatulong ang bentosa or bentosa? So ito yung mga signs na nakakatulong ang bentosa. Lumuluwag ang muscle kapag mas gumagaan ang likod, neck at shoulder.
Kung madalas ka naman nagpapabentosa kung hindi gumagaan na at sobrang pasa, bawasan mo muna yung pagpapabentosa, magpamassage ka na muna. Sana nakatulong itong video ko para malinawan kayo sa bentosa benefits at risk. Comment kayo dyan sa baba kung may tanong kayo at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.